What's up mga paps? For today's video, pag-usapan natin yung mga tools na ginagamit natin sa paglilinis ng ating fish tank. Kayo ba? Ano ba yung ginagamit yung tool? Share ko sa inyo yung mga ginagamit ko. Let's do this! Throw your hands up if you with it. Drop it. So first tool on the list, yung panglinis natin ng water stain. So ito, nabibili rin to sa Shopee. Itatag ko na lang later on. So very effective to na panglinis ng mga stain, lalo na yan. Ito. Ayan, yung mga puti-puti na yan, gagawin mo, babasain mo lang to ng konti, tapos tsaka mo siya ikikis-kis. So, ayan. Gusto mo, pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit. Nakita ko lang rin yan sa TikTok eh. So, nakikita mo yan, yung mga white stains na yan, watermarks. So, yan. Kikis-kisin lang natin yan. And magically, matatanggal niya yung mga light stains. Of course, mayroon rin siya mga stains na hindi natatanggal, lalo na kung kumapal na ng gusto. So, medyo paulit-ulit na application ang kailangan mong gawin para matanggal yung mga makakapal na water stains na napabayaan. Pero, yun, ganun lang yung ginagawa natin. Next tool natin is itong glass scraper. So ito, dalawa siya. Pwede siyang pahabain kung mas malaki yung aquarium mo. Pwede rin maikli lang. If yung aquarium mo hindi naman ganong kalakihan. Like, itong aquarium ko, 30 gallons lang. So, scrape mo lang yan. Yung mga lumot na mahirap tanggalin, sure ako, tanggal dito sa glass scraper na to. Ayan, yung mga brown na algae na dumidikit sa glass, kayang-kaya niyang tanggalin. Tapos, maganda pa rito, meron tong kasamang blade. Makikita mo, may blade yan. Pagka used na yung blade mo, hindi na matalim, meron siyang kasamang replacement na blade. Ayan yung blade niya. Ha? Oh, refillable yan. Pagka gastado na yung blade mo, like yung, kunyari, yung pang-ahit natin, di ba, pag mapurol na yun, ayan, napapalitan siya ng blade. All you need to do is to use this very small Allen wrench to detach yung nakalagay na blade and replace it with a new one. So, ayan. Very useful tool to clean the glass of your fish tank. Next tool. Ito naman yung magnetic glass scraper. So, maganda naman siyang gamitin pag gusto mong tanggalin yung mga light na nanikit sa glass mo. Tapos, mahirap abutin yung side ng fish tank na yon. So, magnetic siya. Ayan. Hindi lang niya natatanggal yung sobrang didikit na algae sa glass. Pero kung mga light lang naman na na dumi sa glass mo, kayang-kaya niyang ma-scrape. Ayan. Sabi na lang siya, hindi mababasa yung kamay mo kasi magnetic naman siya eh. Diba? So yung material nito, parang yung isang side ng velcro. So rough yung surface. Just enough to take out the light algae na dumidikit dun sa glass natin. Magnetic scrape. Next, hindi siya panglinis, pero ito yung ginagamit ko
na pang-trim ng mga leaves ng aquatic plants natin. Ito yung D-Max na angled scissors. So, pamputol siya ng mga dahon na nabulok na, yung mga dahon na butas-butas. So, ito yung ginagamit ko. Or kung masyado nang malago yung aquatic plant natin, kailangan na natin i-trim, ito yung ginagamit natin. Hindi ko to sa Shopee nabili. Nabili ko to sa isang pet shop dyan sa Tiendesitas. Pero yung pet shop na yun, alam ko sarado na eh. So, hindi ko na matandaan kung magkano yung bili ko rito. Pero parang around 300 yata before. So, mga 4 years ago. So, sobrang tibay niya. Ganda ng quality. Hindi kinakalawang, parang merong konting rust, pero 5 years, 4 years na to eh. Di ba? So, bawin-bawi na tayo. Tapos, together with the D-Max scissors, meron rin tayong tweezers. Ito lang yung tamang laki ng tweezers na ginagamit natin na pantanggal sa mga debris na kailangan natin tanggalin. Bumili ako sa Shopee nung isang malaking tweezer. Ayan, no? Pero useless. Useless to. Hindi ko to nagagamit kasi wala eh. Hindi naman siya hindi siya kumakapit ng maganda. So, sayang lang pera ko dito. Huwag na kayo bumili nito kung nagbabala kayo. Ito na lang, ito maliit. Mas maganda to. Mas effective, mas kumakapit yung anumang gusto mong tiyaniin dun sa fish tank mo. Diba? Another tool that I use is the siphon. Pipette siphon yata yung tawag dito. If I remember it. So, very effective to. Basta meron kang gustong kunin ng mga dumi-dumi dyan sa sag ng aquarium mo, yung mga dumi-dumi na yan. Nang ayaw mo naman mag full water change. Diba? May mga konti-konting dumi lang, pwede mo siyang gamitin. Ayan. Very effective yan. Dapat pag may fish tank ka, dapat meron ka nitong siphon. Ayan, no? Kita mo. Sobrang effective niyang sinipsip na mga excess na dumi doon sa substrate natin, doon sa lava rock. So, ayan. Very effective. Mura lang naman to. Wala pa yatang 100 pesos to sa Shopee. And then the next one is use toothbrush. Yung pinagamitan na. Di ba? So, yung mga pinagamitan, maraming use to eh. Minsan, pwede mong panlinis ng sapatos to. Pero ako, nagtatabi ako para dun sa aquarium ko. Kasi yung mga stubborn na algae, na mga brown algae na naninikit. Ayan. Minsan, ito muna ginagamit ko prior to using the scraper. So, may mga pagkakataon naman na okay na dun sa toothbrush. At saka maganda to eh, kasi itong itong aquarium ko, hindi siya curve glass siya yung gilid. So, yung scraper, hindi niya kayang linisin tong pagitan na to kasi curve na eh. So, ang mas effective na cleaning tool dito is of course, used toothbrush. And last but not the least, of course, meron tayong small net. Panghuli ng mga, pag may mga nadidisgrasya, may mga namamatay na stock tayo, pwede natin pangkuha to. Meron akong isa pa nito na mas fine. Hindi ko alam kung saan napunta eh. Pero ginagamit ko yung puti yun eh. Na mas fine dito yung net. Ginagamit ko yun pag nag-tubiflex worm ako, nagpapakain ako ng tubiflex worm na live. Yun yung ginagamit ko na panlagay nung tubby worms dito sa aquarium na sa fish tank natin. Pero hindi ko makita kung nasaan eh.
So, andyan lang yan. Maliit lang naman tong bahay namin. Pero, syempre, dapat meron rin tayong ganito. Fishnet na small. So, small lang kasi 30 gallons lang naman yung aquarium. Some other tools, meron tayong pH tester. Hindi ko alam kung effective to or kung accurate siya. Pero, meron niya mga numbers, 1, 2, 3, 4, tapos may indicator siya kung ano yung pH level ng tubig mo. Depende dun sa shade. Di ba? Ganito lang yan. Ididip mo lang yan. Oh. So, 7 ang pH level ng fish tank natin as of the moment. If you're talking about accuracy, hindi ko alam kung accurate to. Pero this is much better kaysa wala tayong pansukat ng pH. So, yan. 7. Diba? If it's any darker, magiging 8. Pero 7. Mas malapit siya sa 7 na pH. So, yun. Lahat yan, nabili natin sa Shopee. Itatag ko na lang yung mga products sa ilalim ng video na to. And kung meron ka pang gustong i-recommend na fish tank tools, pang sukat ng tubig or panglinis ng fish tank, i-comment mo na lang down below. And tingnan natin kung kaya natin bilhin sa Shopee. Tapos i-demo ko sa inyo. Yan lang. Thanks for watching. Till the next Budol. Peace!